Magandang hapon sa inyong lahat. Muli, ito po si Herbert Curia, author promoter nitong Bibleize Promotions. Akibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, at gabay ng kaliban na galing banal ng Santa Maria, ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay huwag pa rin lang sa dyablo pailalim sa paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus Kristo. Pairalim ang kapayapaan. Ngayon po ibabasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po dito sa Bagong Tipan o Mabuting Balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Hesus Kristo. At ayon po dito kay Apostol San Mateo, Kabanata 4, talatang 8 hanggang 10. Ito po ang mensahe. Pagkatapos, dinala siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok at ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng dyablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira ka at sasamba sa akin. Sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambay mo, siya lamang ang iyong paglilingkuran. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Juan, Kabanata 8, talatang 44. Ito po ang mensahe. Ang dyablo ang inyong ama at kung ano ang gusto niya, yun ang inyong ginagawa. Siya'y mamamatay tao na sa simula pa at kalaban ng katotohanan. At di na matatagpuan sa kanya ang katotohanan kung kahit kailan. Kung siya'y nagsisinungaling, siya'y likas sa kanya sapagkat siya'y sinungaling at ama ng kasinungalingan. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Efeso, Kabanata 5, talatang 6 hanggang 7. Ito po ang mensahe. Huwag kayong padaya kanino man sa pamamagitan ng mga pangangatiwiran walang kabuluhan. Dahil sa mga gawang iyon, ang Diyos ay napupuot sa mga suwail. Pagtuloy po natin sa mga 2 Tesalonica, Kabanata 2, talatang 1 ito po ang mensahe. At gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak sa mga taong maliligtas sana kung kanilang tinanggap at hindi ang katotohanan. Sabagat hindi na tinanggap ang katotohanan, ipinabayan ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at papaniwalain sa kasinungalingan. Ito po ang mensahe. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Hebreo, Kabanata 2, talatang 1. Ito po ang mensahe. Kaya nga dapat nating panghawakan mabuti ang mga katotohanan narinig natin upang hindi tayo maligaw. At ipagpatuloy po natin sa 2 Tesalonica, Kabanata 2, talatang 14 at 15. Ito po ang mensahe. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balitang ipinahayag namin sa inyo upang makasama sa kaluwalhatian ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya nga mga kapatid, manatili kayong matupad sa mga katotohanang itinuro namin sa inyo maging sa salita o sa sulat. Ipagpatuloy po natin sa 1 Korinto, Kabanata 5, talatang 24 hanggang 25. Ito po ang mensahe. At darating ang wakas pagkatapos punutin ni Kristo ang lahat ng kaharian, kapamalaan at kapangyarihan at ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Kapag si Kristo ay dapat maghari, hanggang sa mulutid niya at lubusan niyang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ipagpatuloy pa niya sa mga taga-Roma, Kabanata 4 hanggang 11. Ito po ang mensahe. Kaya pagsikapan natin gawin ang mga bagay na makagudulot ng kapayapaan at makapagpapatibay sa
isa't isa. Yan. Ito po ang mensahe salita ng ating manala Panginoon Diyos sa ating pagbahagi ng mabuting balita dito sa Bible Life Promotions ngayong ito. Pasalamatan po natin ang ating manala Panginoon Diyos, manala Panginoon sa Kristo, at gayon din po ang Banal na Espiritu Santo at manalo na Santa Maria. Maraming salamat po. Banal na Panginoon Diyos, Banal na Panginoon sa Kristo, Banal na Espiritu Santo, at gayon din po sa inyo, Banal na Santa Maria. Yan. Ngayon naman po ay ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensahe nito. Mula dito sa tema na huwag paninlang sa dyablo sa ilalim ng bahagi ng Diyos sa pamamagitan ng Banal na Panginoon sa Kristo, kairalin ng kapayapaan. So yan. Nais pong ibabatid sa atin ng ating Banal na Panginoon Diyos na tayo ay huwag paninlang sa dyablo, huwag paninlang tayo sa demonyo o kay Satanas, sapagkat ang dyablo o si Satanas ay ama ng kasinungalingan. So gagamit siya ng lahat ng uri ng kasinungalingan, pati yung kanya ngayong 666, no? Siya ay gagamit sila ng lahat ng kasinungalingan hanggang sa pagdating ng takdang panghukom. Gagamit sila ng lahat ng kasinungalingan para ibulid ang tao sa kasamaan at mapailalim sa kanilang pag-aari. Kaya huwag tayong panilang kahit na kung sino man na magliligaw sa atin at magbubunsod sa atin sa kapahamakan mula sa paggawa ng hindi mabuti o anumang mga bagay na hihikayat sa iyo sa masasamang mga gawa o kagaya ng ginawa ni Satanas kay Panginoon sa Kristo na tinukso siya sa kayamanan at kapangyarihan na ibibigay sa kanya yung pag-aari at saka yung kayamanan kung kakamba. So, kapag ka ganun yung nangyari sa buhay mo, kapag kinaghihirap, pinapangakuan ka ng ikaw ay natitim, gumawa ka ng masama. Kagaya yung ikaw ay nasa gobyerno, natitim ka, gumawa ka ng korupsyon at magkaroon ka ng mas malakas na kapangyarihan para maging yun. So, iwasan natin yun para hindi tayo mapahamak, mapariwara na yan ay udyok ng sariling laman o mula doon sa paligid. Udyok ng demonyo at mula sa mga tao na hinikayat niya. Kaya tayo ay manatili sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula sa mabuting balita. At yung mabuting balita na yan ang gagabay sa atin para hindi tayo malito sa pananampalataya natin sa Panginoon Diyos. Kaya lahat ng bagay sasalang-alang natin sa Panginoon Diyos at basihan ng ating pamumuhay ay ang mabuting balita na inihiyag ng Panginoon sa Kristo. Yan. Para hindi tayo maligaw at hindi tayo mahikayat ng demonyo. Sapagkat yung mabuting balita at yung ating pananampalataya mula dyan at binibigyan tayo ng tibay at kalakasan para maharap natin ang naman yung bagay at makumpare natin yung sarili natin for the makamundong binibigay ng ating katawan. So ngayon, kapag yan ay obligatory yung weakness natin na yan at tinumbok ng demonyo yan sa iyo, may hikayat ka niya sa masama. Kaya para hindi ka niya mahikayat ng mag-ensyahan sa masama, so manampalataya tayo ng Diyos. Kaya galing tayo sa pag-ahari ng Panginoon sa Kristo. Ang Panginoon Diyos, dahil tayo pangangalagaan niya, inatan niya yung buhay natin. Sapagkat kung tayo pagpapailalim sa demonyo, mamatayan yung dulot nito, spiritual. Mga tayo ay mapapagsahan tayo ng Panginoon Diyos pagdating ng pagtupalan kung tayo ay makikisa sa mga demonyo. Pangalawa, kung gagawa ka ng masama sa mundong ito, mapapalibara ka sapagkat pwede kang supilin ng batas, pwede kang gawan din ng hindi magandang kapatao o sa mag-domino effect, magagawa ng masama yung mga tao at siyempre ang Diyos ay nagtatanggol sa mga nananampalataya sa Kanya. Nagtatanggol siya sa mabuti. So ngayon kung masama ka ay kung ikaw ay kung hindi ka na siyempre ang Diyos ay gagawa ng milagro yan para ipagtanggol yung mga nananampalataya o ang mabuti laban sa mga kasama. Kaya tayo ay magkaroon tayo ng maiging na pananampalataya. Pag tayo padaya sa demonyo, ng kalinuman na nagbubunsod sa atin sa hindi mabuti. Okay.
At isa pang mga, syempre yung demonyo, kagaya ng digma. So sila ay nagkaguluhan ng gusto ng demonyo, ng diablo, yan. Maging magulo yung, yung lugar, yung mga tao. So yan ang gusto niya, para yan ang kanyang dinudulot sa mundo. Paguluhan ang paggawa ng hindi mabuti, pagkaroon ng mga digma, yung magkaroon ng away, hindi sigalutan, magkaroon ng sigalutan, at hindi kagaya ng, at siyempre kasi malingan na ibubunson para magkaroon ng digmaan. So yung Panginoon Diyos, siyempre puro kapayapaan, pag-ibig, pamamahalan, at kanyang katotohanan, at kanyang pagbubuklod sa ilalim ng kanyang pag-aari para mamuhay tayo ng maayos, magpangalan sa isang isa. So yung demonyo, laganan. So ngayon, ang Diyos ay nagtakda ng panahon, kaya ang pamumuhay ito ay sa pagpapahirap natin at pagtupag ng mabuting balita, ay tingin natin yung pagpapahirap ng kapayapaan. Sapagkat yung pagpapahirap ng kapayapaan ay magdudulot yan, o yung i-maintain natin yung ikakapisin mo, parang gano'n, magdudulot yan ng kaligtasan natin sa namang mga idudulot na hindi mabuti. Kung may kapayapaan, siyempre, ligtas ka doon sa gulo, kagaya, digmaan, hindi ka ligtas yung buhay mo, hindi ka malalagay sa pelikula. Pero naman simpleng away. So kung hindi yung kapayapaan, yung kahinahunan, pagkakasundo-sundo, so may iwasan yung yung peligro na ikaw ay gawa ng di mabuti kapatao mo. Kung magkakasundo kayo, nagpapahiran kayo ng mabuting balita. So, ngayon, nalakdaan Diyos ng nakadang panahon. So patuloy natin pag-iiralin yung mabuting balita at yung pagmamahal ng kapayapaan, particular. Dahil darating yung takdang panahon, may tinakdang Panginoon na paghukom na kung saan ay kanyang susupilin yung demonyo na naninilang sa mga tao para mapahamak at lahat ng nakikisa roon. Kaya iwasan natin yung manilang tayong demonyo at tayo ay mapahamak o hindi tayo maligtas at tayo ay maparusahan pagdating ng takdang panahon. Tayo man ay kung tayo ka na sa panahon ito, or kung ikaw man ay kahit namatay ka na, pag-uusahan ka ng Diyos, lalagay ka sa impyerno. Ngayon kung ikaw naman ay datman sa panahon ito, ma-annihilate ka naman nung mga anghel na susupit kasama ng mga demonyo na pinaniwalaan mo o pinakiisa mo sa pamamagitan ng paggawa mo ng hindi mabuti. Hindi ka man tuwira nag-worship dun sa demonyo, pero kung gumagawa ka ng masama, ganun mo rin worship ng demonyo. Kaya kinakailangan ay iba yung paggawa ng mabuti, umagabayan ka ng mabuting balita. Yan. Kaya dapat ay tayo ay kaya nga pinapalagalan ng mabuting balita para ang lahat ay magabayan sa mabuting pamumuhay at magkaroon nga ng kaligtasan. So, sa ngayon ay malagalat na yun ang pagpapalagalat ng Panginoon sa Kristo ng mabuting balita at mapailalim sa mapagbuklod nila sa pag-ahari niya sa para sa Panginoon Diyos ay tayong lahat ng mga Kristiyano magiging kapagligtas mula sa Panginoon sa Kristo na palaganapin natin yung mabuting balita, kagapay ng simbahan, siyempre ng mga successor ng Panginoon sa Kristo mula apostle. So tayo mananampalataya, nakikisa tayo para palaganapin, para maligtas ang marami, kakiba tayo. Hindi ba tayo nanampalataya lang? Hindi ba sa buhay tayo sa simbahan para sa pansarili mo mananampalataya at gumawa ka ng makisabi tayo sa pagpapalaganap nito. Hindi lamang tumulong ka magpagawa ng simbahan at tumulong ka para may ikabuhay ng mga pare, kundi tumulong ka para mapalaganap ako gaya ng ginagawa natin, or iba't ibang mabubuting gawa para na ginagawa ng ating mga kaparian. Bawa na para lumaganap yung mabuting balita. Yan, yung pagtulong natin, halimbawa gaya ng Caritas, kapag tumulong ka roon, hindi ka man direct na nagbahagi ng salita ng Panginoon Diyos, pero nasasalubong mo yung mga naghihirap at ibang nalalagay sa mga sitwasyon na mga naghihirap yung tao o kailangan ng tulong, nakatutulong ka. Or else, dumirekta ka ng tulong. Diba? Feeding program, yan. Lalong-lalo na kung sa pagpapaayos ng magkaroon tayo ng isang maayos na pamahalaan.
Sa malagang bagay yan, para lang mamuhay tayo ng maayos. So ngayon, kung ang magandang pamumuhay ay isang malaking bagay para tayo rin man ay hindi matin gumawa noong bagay para yung diba, para ikaw ay kumain dahil nga sa ikaw ay nagugutom. So maraming mga hindi maganda. So ngayon, isang bagay na naiibsan mo na yung paggawa ng masama mula doon sa material na bagay kung tayo may magandang pamumuhay. Ang problema nga lamang kung wala kang satisfaction, so yun yung gusto mo lead to the last. Mayaman na yaman, nagawa ng di mabuti. So yan ang maganda, nauwi tayo doon sa kaya nga doon ka nalilin ng demonyo sa material na bagay. Usually lahat, marami na kapag kain ng material thing, kahit ka ng demonyo dyan, gagawa ka ng masama para magkaroon ka ng material na bagay, kaya mo makarap sa gobyerno, di ba? O hindi kang tao, ibang bagay para makapamukay ka. So ngayon ay tayo naman ay binibigyan ng pagkakataon ng Diyos para makapagbago. So kaya pilitin natin na kahit tayo ay naghihirap o anumang sitwasyon na nakarap natin, pilitin natin na hindi tayo lalabag sa batas o hindi tayo lalabag sa kalooban ng Panginoon. Kasama kasi sa kalooban ng Panginoon kung sundin natin yung batas. Ngayon ay higit natin masusunod yun kung tayo ay nakagabay ng Panginoon sapagkat banal yung mamumuhay ng ano. So ngayon hindi ko matetempt ng demonyo, labanan din lumabag ka sa batas, magkaroon ka ng maling paglaban sa gobyerno, ikaw ay gumawa ng masama sa kapatid. Mga ganang mga bagay. So ngayon, hindi ko matetempt sa lalo-lalo yung mga leader ng gobyerno, yung gamitin mo yung kapangyarihan ng gobyerno sa maling mga barangay. Ano may naging root of conflict sa Middle East. So yun, ano ba, meron bang evilness ang nangyayari doon para sino na influensya ng ibang gobyerno o resilience ay diba? Para magkaroon ng gitna. So ano ba yung hindi ko kakaunawaan. So ngayon, siyempre yung ganyan, kahit pa resolving discrepancies in conflict ay hindi pa rin mabuti. Dapat sa festival, diba? Kasi siyempre yan ay may mga instigate pa rin yan ng evilness. Yung mga ganong klase ng mga stigma na kaya dapat ay yung mga leader ng pamahalaan, kayo ay magabayan ng ating banal na Panginoon sa Kristo para kayo ay maiting sa pagpapahinga ng kapayapaan. So, kasi kapag kayo nagkamali, kumuha kayo na digmaan, marami ang naepektuhan. Hindi lang buhay ng kalaban mo, kundi marami yung sa paligid, diba? Sila na sibilyan. Hindi lamang yung armad ng kalaban mo. Hindi na ka mag-fair fight doon. Hindi. Marami yung maapektuhan. Yan. Kaya tayo ay sa pamumuhay natin ito nga parang sa pamahalaan, maintain the peace and order hanggang sa dumating yung panahon, either sa panahon ngayon o sa masusunod na relasyon, ganun ang gagawin natin. How to maintain the peace and order. Kumbaga sa buhay natin na may tingin mabuting balita at hindi tayo mag-attempt sa paggawa ng hindi mabuti para o paggawa ng masama para na mapariwara tayo. Kaya pilitin natin ang na tayo ay pailalim sa ilalim ng pag-aari ng Panginoon sa Kristo at makapamuhay tayo ng mabuti sa ilalim ng pag-aari ng Panginoon sa Kristo at Panginoon. Siyempre, Panginoon Diyos siya nang may gawa ng lahat. Ginawa niya para mamuhay tayo ng maayos, bagay tayo ng mamuhay ng maayos. Because of some other people na makasarili, some other people na kung sila lamang yung mabubuhay ng maayos. Yung iba, bahala ka sa sarili mo na. Yung gobyerno ginagamit hindi para mamuhay ng patas yung lahat, kundi para dun sa may sarili ng nakapakita. So yun ang problema. Yung implementation gobyerno nagkakaroon may inequality. So yun, at sana ay nagabay na naman kayo ng mabuting balita o pagbuklod na naman kayo ng ating Panginoon sa Kristo mula dito sa inyag niya sa mabuting balita sa ating paglilingkod sa Kanya na ipalaga natin ng mabuting balita at kayo ay patuloy na kayo ay mapagbuklod niya sa pananampalataya sa Panginoon Diyos
at sa ilalim ng kanyang paghahari, at kayo ay patuloy niyang pangalagaan tayo sa ilalim ng kanyang paghahari, at gabayan niya tayo sa ating pamumuhay. Hindi lamang tayong nananampalataya, siyempre ang buong mundo ay kanyang pangalagaan, at yung mga hindi nananampalataya sa kanya ay lubos niyang unawain hanggang sa manampalataya sa kanya at magabayan niya sa mabuting pamumuhay. At at sana ay kayo ay nagabayan ng ating Panginoon sa Kristo para sa inyong kaligtasang spiritual. Yan. At patuloy na tayo ay maliwanagan ng banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, at gayon din ang banal na Santa Maria. Sana ay gabayan tayo patuloy ng kanyang kaliwanagan, ng kanyang milagro sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. Yan. At kayo ay ating mahikayat sa pagtalima sa ating banal na Panginoon sa Kristo, sa pananampalataya sa Panginoon. Mula dito sa mabuting balita, sa pananampalataya natin kay Panginoon Diyos, mula sa Panginoon sa Kristo. At hindi lamang sa mga oras na ito, o sa tuwing linggo kapag tayo ay nagbabahagi ng mabuting balita, gabayan tayo ng kaliwanagan ng banal na Santa Maria o Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, kundi sa panahon ito, gabayan tayo ng kanyang kaliwanagan at patuloy nating mapaigting ang ating pananampalataya at pagsunod sa mabuting balita. At sana ay dumating man sa panahon ito ang banal na Panginoon sa Kristo, ay ang gabay na ito ng ating Santa Maria ay magpaigting ng ating pananampalataya para tayo ay makaisa sa kaligtasang spiritual, or tamasahin natin yung ang pangunahing pagpapala sa mga maliligtas na tayo ay makaisa kagaya sa rapture na sinasabi. Iakit ka sa langit kapag ikaw ay pagdarating ng Panginoon sa para maligtas yung mga tao doon sa gaganapin niyang paghuhukom at paghahari ng demonyo. At muli ay doon sa doon sa interpretunity, sana maliwanagan yung bawat mga relihiyon at kayo ay tayo magkaisa sa interpretunity. At diyan sa interpretunity, unawain natin yung ating mga relihiyon para maiwasan natin yung hindi pagkakaunawaan, mauwi na sigalutan, away, digmaan. Mas malaki. Bagkos, nakagagabay tayo sa bawat pamilya, bawat community, bansa, buong mundo, at lalo-lalo sa mga pamalaan. At magkaiba mo tayo ng reliyon, tayo nagkakaisa sa interpretunity at maging doon sa common good o sa mga pagkakaisa sa batas para tayo o mula din sa kapatang para tayo ay mayroong common unity. At hindi lang yun, siyempre mas maganda pa doon, mas higit pa doon sa interpretunity para maging para lalo natin maunawaan ng ating mga reliyon mula din sa pananampalataya natin sa Panginoon Diyos. Kaya tayo nagbunsod. Definitely na nare-respeto natin ang bawat isa at naiwasan natin yung discrepancies o yung maaaring hindi mapakaunawaan mula sa common good na dapat natin sundin. Tayo ng karapatan. At maliban dyan ay sa CBCB Vatican Church ay maliwanagan kayo patuloy ng ating banal na Santa Maria at patuloy yung pagpapatuloy sa katauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. At sa ating munting kakayanan ay sana ay patuloy tayong nananampalataya tayo na patuloy na paggabay ng kaliwanagan ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo at mahal ng Mary ng kapangyarihan ng Panginoon Diyos sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. Gabayan tayo ng iba't ibang pagmimilagro, lalo na sa paggabay sa pamahalaan. Gabayan tayo ng iba't ibang milagro sa paggabay ng mabuting balita sa kapamahalaan at ito ay mamahalan ng mabuting matuwid. Kaya mga kapamahalaan, mamahala kayo ng mabuting matuwid, ibigin yung karapatang ng tao, patas ng justisya, sa kaya makapamumuhay ng mapayapa, paunlad o ayos sa karapatan ng inyong mamamayan. At higit sa lahat, makakapanampalataya sila ng Diyos sa ating banal na Panginoon Diyos ng mapayapa at ayon sa karapatan.
Muli, magandang hapon sa inyo lahat. Sana ay patuloy tayong pagpalain, protektahan ng Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo sa ilalim ng kanyang mag-ahari sa gabay ng Espiritu Santo at kanyang ng Santa Maria. At sana tayo ay sama-sama mamuhay ayon sa mabuting balita. Magandang hapon sa inyo lahat. God bless you.